Plus News Updates. Mga balita ngayon, 115 na mga miyembro ng Komiteng Rehiyon Gitnang Luzon tumalikod sa Communist Terrorist Group, 38 baril isinuko sa Pro-3. Sunog sa Navotas landfill nagpapatuloy pa rin. 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa Marawi. High-value target na babae timbog. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Kumalas ang 115 na mga miyembro at taga-suporta ng Komiteng Rehiyon Gitnang Luzon sa Communist Terrorist Group o CTG sa San Fernando, Pampanga, hudyat ng patuloy na paghina ng armadong kilusan sa Central Luzon. Sa seremonyang ginanap sa Police Regional Office o Pro-3 noong April 27, nanumpa ng katapatan sa pamahalaan ang mga sumuko bilang formal na pagbabalik loob at pagtalikod sa karahasan. Kasabay nito, isinuko ang 38 iba't ibang uri ng baril, mga sandatang ginamit sa armadong aktibidad bilang konkretong hakbang tungo sa mapayapang pamumuhay. Pinangunahan ng aktibidad ni na dating PNP Chief at ngayon ay Zambales Governor Hermogenes June Ebdane Jr., Police Brigadier General Jess Mendez, Pro-3 Regional Director at NICA Regional Director Ulysses Untalan. Samantala, nilagdaan ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang Pledge of Commitment para tiyakin ang tuloy-tuloy na tulong at reintegration support sa mga sumuko. Tinapos ang aktibidad sa pagsira sa bandila ng NPA bilang simbolo ng pagwawakas ng ugnayan sa insurhensiya. Nagpapatuloy ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill na nagsimula noong April 10 ayon sa mga otoridad. Muling ininspeksyon ng lugar ni na Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Environment Secretary Juan Miguel Cuna, Japanese Ambassador to the Philippines Kazuyo Endo, kasama si Navotas City Mayor John Ray Tiangco, at mga technical expert mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA at iba't ibang mga ahensya noong araw ng April 28. Sa kabila ng progreso, halos kalahati pa lamang ng apoy ang naaapula habang makapal na usok ang patuloy na bumabalot sa paligid na nakakaapekto sa kalidad ng hangin sa lungsod at ibang karatig bayan. May mga karagdagang heavy equipment ang dumating upang tabunan ng lupa ang mga nagliliyab na bahagi, ngunit dahil sa methane gas at lawak ng 44 hectares na landfill, nananatiling mabagal ang operasyon. Walang maibigay pang tiyak na petsa ang mga otoridad ng ganap na pag-apula. Nasa kote ang isang high-value target o HVT matapos masamsam ang tinatayang 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation sa Barangay Pangaw, Sadok, Marawi City noong April 27. Kinilala ang suspect na si alias Jonaira o Alex, 39 years old, residente ng Duga. Na-recover mula sa kanya ang humigit kumulang 500 grams ng hinihinalang methamphetamine hydrochloride o shabu, kasama ang marked money na ginamit sa transaksyon. Pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency, Lanao del Sur ang operasyon, katuwang ang militar at pulisya. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.